Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Masang Pilipino. Payag ito ni Congressman Zia Adjong ng Lanao del Sur tungkol sa pakikipaglaban ng Pangulong Marcos sa korupsyon. Kanyang payag, Representative Adjong pinori ang katapangan ni Pangulong Marcos na sugpuin ang korupsyon. Ipinahayag ni Representative Zia Alonto Adjong na sa dami ng naging leader ng bansa, iilan lamang umano ang nagkaroon ng lakas ng loob na magsagawa ng malalimang investigasyon laban sa katiwalian sa gobyerno. Ayon sa kanya, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagpakita ng malinaw na hakbang upang siyasatin ang mga pinaghihinalaang anomalya sa pamahalaan. Para sa mambabatas, ipinapakita nito ang matibay na paninindigan ng Pangulo na papanagutin ang mga sangkot sa korupsyon at ayusin ang sistema ng gobyerno. Dagdag pa niya, mahalagang mabigyan ng pagkilala ang mga pinunong handang harapin ang problema ng katiwalian at kumilos upang maprotektahan ang interes ng publiko. Sinabi rin ni Adjong na maraming naging pangulo ng bansa, ngunit tanging si Marcos lamang umano ang nagsimula ng seryosong investigasyon laban sa korupsyon. Sabi niya, there have been many presidents but only Marcos initiated corruption investigation. Tingnan natin ang reaction ng taong bayan. Kung pinapaniwalaan pa ba siya ng taong bayan. 53,000 ang nag-react. 43,000 ang tumatawa. 5,100 ang galit. 4,300 lang ang nag-like. So, anong percentage nito? Estimate ko na lang nasa 95% tinatawanan o galit sila sa pahayag ni Adjong. 5% lang ang naniniwala sa kanya. Na tanging si Marcos Jr. lamang ang lumaban, nagpasiyasat sa korupsyon. Okay. Mas matanda naman ako kay Adjong. Si Adjong siguro mga 40 plus pa lang ito. Ako 66 na ko. Mga presidenteng na pagdaanan ko is Macapagal, Marcos Sr., Cory, FBR, Erap, Gloria, Aquino, PRRD, siyam na. Ang presidente na para sa akin na talagang may intention o may nagawa laban sa korupsyon ay walang iba kundi si PRRD. Kasi nasa campaign promise niya yan . Dalawa ang cornerstone ng kanyang kampanya. Labanan ang pulburon, war on pulburon and war on corruption. Well, hindi naging perpekto ang kanyang war on pulburon, but makikita, naramdaman ng taong bayan yung malaking pagbabago sa peace and order panahon ni PRRD. Sa korupsyon naman, hindi naging perpekto yung war on corruption niya. Kailang, to me, naramdaman ko. Kasi yung kanyang 8888, tama ba yun? Magreklamo ka lang. At ang daming naaksyonan. Takot ang mga empleyado whatsoever na mag-corrupt dahil siguradong aaksyonan ng Pangulo. Ano pa? Ito, nabasa ko na lang sa mga articles. Ang the best na presidente na lumalaban sa korupsyon is si President Ramon Magsaysay. Nabasa ko mga libro, mga articles.
ayaw na ayaw ni Magsaysay yung korupsyon. Itong mga example yung kapatid niya, kapatid ni Ramon Magsaysay, nasa Wallace Airport sa San Fernando City. May mga US bases pa noon Wallace Airport. Airbase pala. So yung piloto, nalaman niya na ang kapatid ng presidente nandun. So inopera niya na, sir, pabalik na ako. So Air Force plane ito pabalik na ako sa Manila, wala akong sakay, baka gusto niyo sumakay. Siyempre, yung kapatid ng presidente sumakay. Karating sa Manila. Nalaman ni President Magsaysay, nagalit. Pinatawag niya ang piloto, pinatawag niya ang kapatid niya, pinatawag niya yung National Bureau of Treasury. Basta. Sabi niya, di niyo ba alam na yung eroplano na yan is for official use only? Ikaw, sabi niya sa kapatid niya, you are not a member of government, you are not an official, hindi ka dapat sumakay. Kahit anong rason, yung piloto, wala. Sabi niya sa National Treasurer, you deduct from my salary yung pasahe. Ganon katindi. Meron ba yung parang government contracts, may mga lumapit, naglabi. Ginamit ata yung pamilya niya, asawa ba niya, o pinatawag niya. Itong contractor na ito, i-ban nyo, wala na. Basta, huwag niyong gamitin ang pamilya ko para makakuha ng kontrata sa gobyerno. Wow! Ano pa? Yung nabasa ko na lang ito liblib na lugar. Halos walang serbisyo ng gobyerno. Ganito ang nangyayari. Isang araw, may dumating na lalaki doon, hindi kilala ng mga tao. Nagtatanong, ano bang kulang nyo dito? Ano bang kuan? Ganito, So, yung tao naman, naglilista lang, may notebook siya. Nag-iisa siya. So, lahat ng reklamo ng mga tao doon, sinabi. Kalsada, tulay, electricity, eskwelahan, health center, lahat. The following day, dumating ang pangangailangan na biglang mga tao, only to find out na yung nagpunta pala doon, yun na si President Ramon Magsaysay. Kaya, pagdating sa laban sa korupsyon, to me, ang pinaka-the best, Ramon Magsaysay and PRRD. Si PBBM, bahala na kayo. Kung maniwala kayo kay Adjong, niloloko lang niya ang taong bayan. Good luck, Congressman Adjong. Sana maraming maniwala sa iyo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang itsura sa natagaan na mo og yero sa iyang atop. So lata na gid kaayo. So muna ni ang itsura sa iyang balay. So mao na ni ang yero nga among gihatag. So iatop na ni karon. Okay. Og karon humanagit sa pagatop ang among ginahatag nga yero so napulihan na gyud ang atop ni Salamat sa naghatag sa Coaxin kay napulihan na gyud ang akong sin nga 31 na katuig. Sa Ginoo inaot nga magpadayon
Ano sa to? Magpadayon ni nga tabang wala pa ang inabang dili pagit ko makabalay kay among kwarta kutobra sa pagkaon. O, so na kay estudyante ante. Naa, Unsa na yung mga grade? grade 6 o grade 2. Ay, so kuan ra gyud ang kuan kulang gyud ang inyong panginadlaw no, sa inyong estudyante. Salamat kaayo. Salamat kayo ante. Salamat.